May mga alamat na hindi dapat kalimutan dahil ang mga alamat na nalilimutan ay muling bumabangon. Noong unang linggo ng Mayo taong 2029, halos buong Pilipinas ay abala sa mainit na tag-araw. Habang ang karamihan ay nagtutungo sa mga beach at resort, may isang maliit at halos nakalimutang bayan sa lalawigan ng Quezon, ang tila nananatiling bihag ng katahimikan. Ang bayan yun ay tinatawag na San Isidro. Hindi ito makikita sa mga travel brochure. Wala itong sikat na pasyalan. Kaunti lamang ang mga taong dumaraan dito. At pagsapit ng alas 6 ng gabi, mistulang nawawalan ng buhay ang buong bayan. Ang mga tindahan ay nagsasara ng mas maaga kaysa sa karaniwan. Ang mga bata ay agad pinapapasok ng kanilang mga magulang sa loob ng kanilang bahay. Maging ang mga magsasaka ay iniiwan ang kanilang mga bukirin bago tuluyang lumubog ang araw. Para sa mga bagong salta, tila napaka-istrikto lamang ng mga residente. Ngunit para sa mga matatagal nang nakatira roon, alam nilang hindi ito simpleng pag-iingat. Isa itong panuntunang nagligtas na ng maraming buhay. Sa kabilang banda, walang kaalam-alam ang magkapatid na Daniel Ramos, 28 taong gulang, at ang kanyang nakababatang kapatid na si Tricia, 24. Mahigit 15 taon na silang hindi nakakabalik sa San Isidro. Dito sila ipinanganak, ngunit matapos mamatay ang kanilang mga magulang sa isang aksidente, lumipat sila sa Maynila upang manirahan sa kanilang tiyahin. Ang tanging alaala nila sa bayan ay ang lumang bahay ng kanilang lolo na napapalibutan ng matatayog na puno ng balete at kawayan. Nang pumanaw ang kanilang lolo, ilang buwan na ang nakalipas, naiwan sa kanila ang bahay at ang malawak na lupang matagal nang hindi napapakinabangan. Nagpasya silang ibenta ito. Akala nila 2 araw lamang silang mananatili roon. Hindi nila alam na ang pagbabalik nila sa San Isidro ay nakatadhana na bago pa sila isinilang. Bandang alas 3 ng hapon nang makarating sila sa bayan. Habang binabaybay ng kanilang kasasakyan ang makitid na kalsada, napansin ni Tricia ang kakaibang katahimikan. Walang bata naglalaro sa gilid ng daan. Walang mga tricycle na naghihintay ng pasahero. Maging ang mga tindahan ay tila walang bumibili. Ang mga taong nakakasalubong nila ay panay ang lingon sa kanilang sasakyan. Hindi yun ordinaryong pagtingin. Parang may halong hawa. Takot. Nang huminto sila sa isang maliit na tindahan upang bumili ng tubig, napansin ng matandang may-ari ang lumang apelyidong nakaukit sa papeles ng sasakyan. Ramos. Biglang nagbago ang ekspresyon nito. Tahimik nitong ibinalot ang mga binili nila bago marahang nagsalita. Huwag kayong magtagal dito. Hindi na ito nagdagdag pa ng paliwanag. Mabilis nitong isinara ang tindahan kahit maliwanag pa ang araw. Nagkatinginan ng magkapatid. Inisip nilang marahil ay kakaiba lamang talaga ang mga tao sa probinsya. Hindi nila alam na ang matanda ang huling taong nagtangkang balaan sila. Makalipas ang ilang minuto, ay narating na nila ang lumang bahay. Halos matabunan na ito ng makakapal na damo. May mga bitak na ang dingding. Kalawangin ang bubong. Ang dating puting pintura ay naging kulay abo dahil sa paglipas ng panahon. Ngunit ang pinaka nakapukaw ng kanilang pansin ay ang napakalaking balete sa likuran ng bahay. Hindi ito ordinaryong puno. Napakalawak ng katawan nito na tila 4 na tao ang kailangang magyakapan upang mapalibutan lamang ang puno. Ang mga ugat nito ay gumagapang hanggang sa ilalim mismo ng bahay. May kakaibang pakiramdam si Daniel na makita yun. Para bang buhay ang puno. At tahimik silang pinagmamasdan. Pagpasok nila ng bahay, sinalubong sila ng makapal na alikabok at amoy ng lumang kahoy. Bagamat matagal nang walang nakatira roon, kapansin-pansing maayos pa rin ang karamihan ng mga gamit.
Nasa mesa pa rin ang lumang radyo ng kanilang lolo. Naroon pa rin ang kanyang salamin sa pagbabasa. At maging ang lumang orasan sa sala ay patuloy pa rin umaandar. Hindi yun posible. Wala nang kuryente ang bahay sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, patuloy itong umaandar. Hindi nila ito gaanong pinansin. Abala sila sa paglilinis ng bahay at paghahanda ng mga dokumentong kakailanganin sa pagbebenta ng lupa. Ngunit habang lumalalim ang hapon, napansin nilang unti-unting nawawala ang mga ibon sa paligid. Huminto ang huni ng mga kuliglig. Maging ang hangin ay tila biglang namatay. Para bang may hinihintay ang buong kagubatan. Pagsapit ng alas 7 ng gabi, tuluyan ang napalot ng dilim ang buong San Isidro. Hindi tulad ng ibang bayan sa probinsya na marami pang mga nagkikwentuhang kapitbahay o mga batang naghahabulan sa kalsada. Ang San Isidro ay tila isang abandonadong lugar. Isa-isang namatay ang mga ilaw sa mga bahay. At pagsapit ng alas 8 ay halos wala ng bakas ng buhay sa buong barangay. Napansin niyo ni Daniel habang nakatanaw sa lumang bintana ng sala. Sa malayo ay may ilang bahay na may nakasinding lampara. Ngunit lahat ng kanilang bintana ay mahigpit na nakasara. Maging ang mga alagang aso ay hindi tumatahol. Napakatahimik. Sobrang tahimik. Isang katahimikang parang may itinatago. Habang inaayos ni Tricia ang mga lumang gamit ng kanilang lolo, napansin niya ang isang makapal na photo album na halos kainin na ng anay. Isa-isa niyang binuklat ang mga lumang litrato. May larawan ng pista ng baryo noong dekada 80. May mga retrato ng kanilang lolo kasama ang mga magsasaka. May mga larawan ng mga bata naglalaro sa ilalim ng malaking balete sa likuran ng bahay. Ngunit habang papalapit siya sa huling bahagi ng album, may napansin siyang kakaiba. May ilang pahina na tila sadyang pinunit. Hindi lamang basta punit. Parang may taong gustong burahin ang lahat ng alaala sa mga larawang yun. Kasunod ng mga nawawalang pahina ay may isang litrato na naiwan. Isang panggrupong larawan ng mga residente ng San Isidro. Mahigit 50 katao ang naroroon. Ngunit sa pinakatulong bahagi ng larawan, may isang maitim na aninong nakatayo sa likod ng mga tao. Hindi malinaw ang mukha nito. Ngunit kapansin-pansin ang dalawang maputlang mata na tila nakatingin mismo sa kamera. Hindi ito napansin ni Tricia noong una. Ngunit habang matagal niya itong tinitignan, parang unti-unting lumilinaw ang anyo ng nilalang. Bigla niyang isinara ang album. Sinisi niya ang sarili. Marahil pagod lamang siya sa mahabang biyahe. Samantala, si Daniel naman ay nagsimulang maglinis ng dating silid ng kanilang lolo. Sa ilalim ng lumang kama, ay may nakita siyang kahong bakal na balot ng kalawang. Hindi ito nakasusi. Sa loob ay may mga lumang dokumento, rosaryo, ilang pirasong pilak na barya, at 3 makakapal na kwaderno. Halos kupas na ang tinta ng unang pahina, ngunit malinaw pa rin at nakasulat. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay bumalik na ang ika-10 taon. Napatigil si Daniel. Dahan-dahan niyang binuklat ang unang kwaderno. Hindi ito diary. Isa itong talaan. Bawat pahina ay may petsa. Bawat petsa ay may pangalan. At sa tabi ng bawat pangalan ay may isang salitang paulit-ulit na nakasulat. Nawala. 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 Mahigit 50 pangalan ang nakalista. Lahat ay magkakapareho ng sinapit. Sa pinakamuling pahina ay may naiibang sulat kamay. Mas magulo.
mas madiin. Halatang isinulat habang nanginginig ang may akda. Hindi sila nawawala. Kinuha sila. At kapag nagsimula na siyang manghuli, hindi siya tumitigil hanggat hindi natatapos ang 10 gabi. Malamig na pawis ang bumalot sa batok ni Daniel. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay hindi katang isip ang lahat ng yun. Bago pa man niya maipagpatuloy ang pagbabasa, biglang tumigil ang lumang orasan sa sala. Tumigil ang bawat tunog sa bahay. Kasabay noon ay namatay ang hangin. Wala nang marinig. Ni huni ng kuliglig, ni kaluskos ng mga dahon, ni tahol ng aso. Tila mismong ang kalikasan ang huminto sa paghinga. At saka, may narinig silang isang mahinang sipol. Hindi ito nanggagaling sa harap ng bahay. Hindi rin sa likuran. Parang umiikot ito sa buong paligid. Mabagal, mahaba, at nakakapangilabot. Hindi ito tunog ng tao. Hindi rin ng ibon. Parang may kung anong nilalang na sinusubukang gayahin ang huni ng hangin. Tumayo ang balahibo ni Tricia. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Ngunit pakiramdam niya ay may kung anong humihila sa kanya upang lumabas ng bahay. Unti-unti siyang lumapit sa bintana. Hindi niya namalayang nakaabot na ang kanyang kamay sa kandado. Bago pa niya ito mabuksan, mahigpit siyang hinila ni Daniel. Tricia, mahina ang boses nito. Huwag. Hindi sumagot si Tricia. Parang wala lang siyang narinig. Nakatitig lamang siya sa kadiliman sa labas. Kasabay noon ay muling narinig ang sipol. Ngunit ngayon, mas malapit na. At sa unang pagkakataon may sumagot. Hindi mula sa labas, kundi mula sa kagubatan sa likuran ng bahay. Isa pang sipol, ngunit mas malalim. Mas mababa, na para bang may dalawang nilalang na nag-uusap sa gitna ng dilim. Hindi nagtagal ay napansin ni Daniel ang isang kakaibang bagay. Ang anino ng malaking balete ay hindi gumagalaw kasabay ng liwanag ng buwan. Unti-unti itong humahaba, papalapit sa bahay, papalapit sa kanilang kinatatayuan. Ngunit ang mismong puno ay nananatiling hindi gumagalaw. Naramdaman niyang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi yun simpleng anino. May kung anong gumagapang mula rito. Tahimik, mabagal, at tila sinasadya nitong huwag gumawa ng kahit anong ingay. Pagkaraan ng ilang segundo, tumigil ang sipol. Muling nabalot ng katahimikan ang buong paligid. Ngunit may naiwan itong isang bagay. 3 sariwang bakas ng kuko sa labas ng kanilang pintuan. Napakalalim ng mga hiwa ng kahoy na para bang iniukit gamit ang napakatalim na bakal. Sa ibaba ng mga marka ay may nakapatong na isang tuyong dahon ng balete. May tumutulong na maitim na likido mula rito. Hindi ito dagta. Hindi rin dugo. May amoy itong basang lupa na hinaluan ng nabubulok na laman. Tahimik na yumuko si Daniel upang pulutin ang dahon. Ngunit nang mahawakan niya ito, biglang bumulong ang isang napakahinang tinig sa kanyang tainga. Nakita na kita. Agad siyang napaatras. Wala namang tao sa paligid. Ngunit sa itaas ng bubong, may narinig siyang mabagal na yabag. 1, 2, 3. Na tila may napakabigat na nilalang na paikot-ikot na naglalakad habang pinagmamasdan ang bawat galaw nila sa loob ng bahay. At doon nila unang naunawaan ang isang katotohanan. Hindi sila ang naghahanap sa alamat. Ang alamat ang siyang nakatagpo sa kanila.
Halos walang nakatulog kina Daniel at Tricia ng gabing yun. Magdabang nilang narinig ang mababagal na yabag sa bubong ng lumang bahay. Minsan ay tila umiikot lamang to. Minsan naman ay humihinto mismo sa ibabaw ng kanilang silid na para bang may nakikinig sa bawat paghinga nila. Ngunit ang pinaka nakakatakot, hindi kailanman sinubukang pumasok ang kung anumang nasa labas. Para bang naghihintay lamang ito. Pagsapit ng madaling araw, sabay ng unang tilaok ng manok, biglang nawala ang lahat ng ingay. Unti-unting bumalik ang huni ng mga ibon. Humangin muli ang paligid at tila walang nangyari sa buong magdamag. Ngunit nang lumabas si Daniel upang silipin ang bakuran, agad niyang napansing may kakaiba. Ang damuhan na kanilang dinaanan kahapon ay tila may malapad na landas na bagong yupi na para bang may napakalaking bagay na tumaan doon sa kailaliman ng gabi. Sinundan ng kanyang tingin ang bakas. Diretso ito patungo sa malaking balete. Sa ilalim ng puno ay may mga ugat na tila bagong umangat mula sa lupa. Sa pagitan ng mga ugat ay may maitim na siwang na hindi nila napansin noong nakaraang araw. Hindi ito kuweba. Hindi rin hukay. Isa lamang itong makitid na butas na sapat para makalusot ang isang tao kung gugustuhin. Habang pinagmamasdan yun ni Daniel, may kung anong kumislap sa loob. Isa itong lumang kwintas na yari sa pilak. Nang pulutin niya ito, napansin niyang may nakaukit na pangalan. Rosario Ramos. Nanlaki ang kanyang mga mata. Si Rosario ang pangalan ng kanilang lola. Ngunit ayon sa kwento ng kanilang pamilya, matagal na itong namatay sa sakit. Bakit naroon ang pintas sa ilalim ng balete? Hindi pa man siya nakakaisip ng kasagutan, ay narinig niyang tinatawag siya ni Tricia mula sa loob ng bahay. Mabilis siyang bumalik. Sa mesa ay may nakalatag na 3 lumang kwaderno ng kanilang lolo. Magdamag pala itong binasa ni Tricia. Mas marami pa silang natuklasan. Hindi lamang pala pangalan ng mga nawawala ang mga nakasulat doon. May mga guhit din ng iba't ibang simbolo. Mga mapa ng kagubatan, mga petsa, at isang paulit-ulit na bilog na kulay pula. Tuwing ika-10 taon, may 10 pulang bilog ang iginuguhit ng kanilang lolo. Ang unang siyam ay may malaking X, ngunit ang ika-10 hindi kailanman nalagyan. Sa ibaba nito ay may nakasulat. Kapag sumapit ang ika-10 gabi at wala pa siyang nakukuha, maghahanap siya ng bagong dugo upang ipagpatuloy ang sumpa. Hindi nila lubos na maunawaan ang kahulugan nito. Ngunit alam nilang may kaugnayan iyon sa mga pagkawala ng mga tao sa San Isidro. Habang pinag-aaralan nila ang kwaderno, may kumatok sa pinto. 3 marahang katok. Hindi malakas. Hindi rin nagmamadali. Pagbukas ni Daniel, isang matandang babae ang kanilang nadatnan. Payat ito. Puti ang buhok. May hawak na isang lumang lampara at isang maliit na supot na gawa sa abaka. Hindi ito agad nagsalita. Tahimik muna nitong sinulyapan ang buong bahay bago tumingin sa magkapatid. Ako si Aling Marta. Mahinahon niyang sabi. Kaibigan ako ng inyong lolo. Inabot niya ang supot. Sa loob nito ay may asin, tuyong dahon ng sambong, at isang maliit na krus na yari sa kamagong. Huwag ninyong iiwanan ang bahay pagsapit ng dilim. Huwag din ninyong sundan ang sipol. Bago pa sila makapagtanong, dahan-dahang tumalikod ang matanda. Ngunit bago ito tuluyang makaalis ay huminto siya. Hindi siya lumingon. Mahina lamang nagsalita. Ang pinakadelikado ay hindi ang makita ninyo siya,
kundi ang marinig nyo ang sarili ninyong pangalan sa kagubatan. Pagkasabi nyon ay naglatad na siya palayo. Hindi na muli pang lumingon. Lumipas ang buong maghapon na tila normal ang lahat. Ngunit habang papalubog ang araw, napansin ng magkapatid ang isang bagay na lalong nagpabigat sa kanilang pakiramdam. Isa-isang nagsimula ang mga residente ng isang Isidro na magpako ng sariwang sanga ng balete sa kanilang mga pintuan. Ang iba naman ay nagsisindi ng maliit na lampara sa harap ng bahay. May ilan pang nagwiwisik ng asin sa paligid ng kanilang bakuran. Walang nagsasalita. Parang nakagawian na nila ang ritual. Parang matagal na nilang alam ang mangyayari kapag sumapit ang gabi. Nang tuluyan ng lumubog ang araw, muling bumigat ang hangin. Unti-unting nagdilim ang kalangitan kahit maliwanag pa ang buwan. Sabay nito ang muling pagkawala ng lahat ng tunog sa paligid. Huminto ang mga kuliglig, natahimik ang mga ibon, at muli nang narinig ang mahabang sipol. Ngunit ngayong gabi, may kaibahan ito. Hindi na ito nagmumula sa kagubatan. Parang nanggagaling na mismo sa loob ng kanilang bakuran. Dahan-dahang lumapit si Daniel sa bintana. Sa liwanag ng buwan, may nakita siyang isang matangkad na figurang nakatayo sa ilalim ng balete. Hindi niya makita ang mukha nito. Hindi ito gumagalaw. Hindi rin ito lumalapit. Nakatayo lamang ito habang nakatingala sa kanilang bahay. Makalipas ang ilang segundo, unti-unti nitong itinaas ang kanang kamay. Itinuro ang bintana ng silid kung saan sila nakatayo. Kasabay noon ay bumukas ng kusa ang lumang radyo sa sala. Sa gitna ng malakas na static, isang pabulong na tinig ang malinaw nilang narinig. Natagpuan na niya kayo